Siyempre gusto ko rin kumanta eh. Masarap kumanta, di ba? Kasi po pag tayo kumanta, sumakanta na tayo at the same time, nakakapag-praise pa tayo sa Panginoon. Amen. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Gusto ko pong simulan yung ating pag-aaral sa pamamagitan po ng isang panalangin. Kaya kayo po ay naninahan kung tumayo at tayo po ay manalangin. Ayan. Panginoon, salamat po sa umaga ito na niloob po na kami po ay magkasama-sama upang kayo po ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at Kahanan. Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming gawain ngayong umaga. Sinabi ko po na kung mayroong isa o hindi pa na nagtitipon sa iyong pangalan, kayo po ay nakaroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya umaasa po kami, Panginoon, na kayo po ay nariyan lamang, nakatunghay at gumagawa po sa amin, Panginoon. At dalangin din po namin na ang iyong mga salita ay patuloy pong maghari sa aming mga puso. Kayo po ang patuloy namin mabigyan ng kapurihan at kalulatian, hindi po ang sino pa man sa amin. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan at bigyan mo po ako ng wisdom, ng katalinuhan upang kayo po ang patuloy kong maitaas at ng katalinuhan din naman para sa amin ding lahat na higit namin mabigyan ng kaliwanagan ng aming mababasa na iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yeshua Christ. Amen and amen. Yan. Amen. Makakatulong po tayong lahat. Ayun. Meron pong kasabihan ng araw yung mga matatanda na yun daw taga. Alam niyo yung taga? Yung itak. Mga ganon. Ayun. Mas masakit daw yung pag nakaamba. Kasi imagine mo yung sakit na idudulot sa'yo nun kapag ikaw yung tinaga. Yung naalala ko lang po kasi doon po kanina sa aking kinaupuan hindi po maubos yung aking kaba. Ayan. At siyempre pakikinggan nyo ako, wala kayong magagawa kundi ako kung pakinggan nyo ako ngayon. Sayang sa gusto nyo, pakikinggan nyo ako. Ano po? Ayun. Kaya ayun, sabi ko nga ako kinakabahan at lalo po ako kinabahan ngayon. Amen. Ayun po. Ayan. So, ako po hindi na nakapagpasan ng walang salamin. Kaya, masanay na po kayo sa akin na ako po yung nakasalamin habang nagsasalita. Bagamat alam ko na ako yung mas maganda lalaki kapag wala mga salamin. Pagka hindi ng salamin, wala akong magagawa. Hindi po ako makakabase. Ano po? Ayun, nakaready na ba kayo dyan, mga kapatid? Ayan. Lusundan niyo ako, wala tayong PowerPoint. Amen. Sa pag-aaral po natin, naalamin po natin sa Biblia kung ano po ba yung kaparaanan ng Diyos o itinakda ng Diyos upang ang tao po ay maligtas. Kasi po, ayon po sa Biblia, meron pong dalawang pangyayari na nasusunod sa buhay ng tao at sa mga nangyayari sa mundo. Sa ayaw natin sa gusto, meron po tayong kinakaharap na pangyayari. Ang atin po kasing being o pagkatao ay may mga pangyayaring hinaharap. So sa maniwala tayo sa hindi, meron pong nangyayari sa ating buhay sa mga panahon. Kasi po ito kung bawat nangyayari po sa atin ay may mga elemento pong nasasangkot. May elemento ng panahon, halimbawa yung mga tao, ang Diyos, maaanghel. So, yan po lahat ay mga elemento po na nasasakot sa mga nangyayari po sa atin. Ano po? Pero sa lahat po ng pangyayari, meron sana talagang dapat mangyari. Kung minsan po, yung hindi dapat mangyari, isang nangyayari. At kung alin yung dapat mangyari, hindi nangyayari. Ano po? So yun, at dito natin pag-aaral, pag nakita natin yung dalawang nasusunod, kung alin kaya talaga, yung dapat na masunod at ilan ba yung paraan na dapat masunod. Sa paniniwala po kasi ng marami, ang nasusunod ay Diyos. At ito nga po pala, bago po ako magpatuloy, inihingi ko na po ng paumanhin at permiso
kung ako po ay may magamit na salita na hindi po maganda sa ating pandinig, ano po? Yun po kasi yung mga salitang halimbawa, sasabihin ko na po, pinauna ko na pinahin ng pamanin. Halimbawa, yung salitang demonyo, satanas, diablo. So yun naman po ay magagamit natin o magagamit ko para lang po sa lalong ikalilinaw ng ating pinag-uusapan. So yun po. Okay na po. So kung po kayo magbibigla, pag ako ay ninasalita na ngayon, ako po ay hindi magmumura. Para lang po ito sa ating pag-aaral. So yun po. Ang paniniwala po kasi ng iba, ang nasusunod daw ay ang Diyos. At sinasabi naman ng iba, ang nasusunod daw ay demonyo. Ako po hindi po naniniwala ng ganun. Naniniwala po ako na ang nasusunod ay Diyos. Amen. Kayo po may naniniwala na ang nasusunod ay Diyos. Ayun. Nasusunod po siya. Pero hindi ang pangalawang nasusunod ay ang demonyo. Ang demonyo po, bagamat sinasabi ng demonyo, yun po kasi yung, kumbaga sa sulok po ng ating kaisipan, minsan nakakapag-isip tayo ng masama eh. May tuturing natin na iyon eh, parang may bumubulong sa akin. Parang may demonyo bumibigil sa akin. Hindi mga ganun. Hindi po eh. Bagamat yung pong demonyo, si Satanas, nung pong ating nakaraang pag-aaral, yun po eh, wala na eh. Wala na po si Satanas eh. Tinalo na po siya ng Panginoon eh. So, ulitin ko po, bagamat sa ikaliliw na ating pag-aaral, kailangan po pong pagmitin yung mga salita kaya naman. So, yun nga po. Sabi nyo ba nasusunod yung Diyos? Yung iba, sinasabi na nasusunod yung demonyo. Pero hindi po. Ako ang maniniwala ko na nasusunod ang Diyos. At hindi ang pangalawang nasusunod yung demonyo. Ang pangalawang po nasusunod ay ang tao. Ang demonyo po, hindi po namimilit siya. Kumbaga siya po ay nagsasuggest lang, nanunuso lang. Pero pag inukayan mo po, eh talagang mangyayari sa iyo. Maliban na lang kung pahintulot ng tao. Kasi po, ang Diyos po ay binigyan po tayo ng karapatang mamili o yung po tinatawag ng free will. So yun po ang aking pinupunto ngayon, yung free will. O yung tinatawag ng napagpili. Kung gusto niya sumunod, kung ayaw niya sumunod, kung gusto niya lumabag, magawa niya, nasa tao po yan. Pero huwag nating sabihin na si Satanas ang nagpapangyari. Ginawa o nangyari sa isang taong napasama. Sapagkat hindi namimilit si Satanas na tayo po ay sumunod sa kanya. Ang kanya ay naghahain lang ng tukso, ng suggestion na sabi ko nga, pag inukayan mo, eh talaga mangyayari sa iyo. Kaya ang final decision po, nasa tao pa rin. At sa pagpunong nasusunod ay ang Diyos. Ito po yung ating patutunayan sa mga talata ng kasulatan na ating pong pag-aaralan. Pag-aaralan po natin ang causes ng mga pangyayari sa buhay ng tao. Ano po ba yung magiging dahilan ng mga pangyayari o nangyayari sa buhay ng tao? Ano po? So, basahin po natin sa Lucas 1:37. Lucas 1:37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sa Tagalog yun. Ayan. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ito po ay sinasabi ni Anghel Gabriel kay Maria. Kung atin po mababasa. Pag sinabi po na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, ano po ang ibig sabihin nun? Sundan po natin sa Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Basahin niyo na po. Magiging kayo ng aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng pinalulugtang ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsulaan. Isaiah po, 46:11. Yung pong last part, babasahin ko. Aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. So ang Diyos po ay may kapangyarihan na mapangyari ang kanyang salita. Sapagkat nasa kanya po lahat ng resources. Tatandaan po natin nasa prerogative po ng Panginoon na magpapangyari ng mga bagay na gusto niya mangyari. Nasa kanya pong kapasihan
upang ang kanyang mga salita po ay magkatotoo. So, wala pong makakapigil sa gustong mangyari ng Diyos. Sa Isaiah pa rin po, 43:13. Mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang mapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, at sinong pipigil? Ay wala mong makakapigil sa bagay na gustong gawin ng Diyos. Kaya nga po sinasabing siya'y makapangyarihan sa lahat, mapangyayari niya ang ibig niyang gawin dito sa mundo. Pero alam po ba natin na bagamat ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat na pwede niyang gawin yung mga gusto niyang mangyari, meron pa rin pong mga bagay na nakakapigil kung minsan. Bagamat siya gusto niyang gawin, meron pa rin nakakapigil paminsan-minsan. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 9:12. 1 Corinthians 9:12. Ayun po. Kung ngayon ba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ibig sabihin, sinabi nga po na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, meron pa rin pong mga bagay na makahadlang. Sinabi po ni Apostol Pablo na meron din naman kaming karapatang kumain, karapatang uminom. Kasi sabi niya, hindi namin ginamit ang matuwid na ito. So hindi na ginamit yung mga katwiran na yun para sila ay makahadlang sa Ebanghelyo. So depende po sa taong may kilala sa Diyos upang ang kagustuhan ng Diyos ay mangyari. At tulad nga po nung sinabi ni San Pablo, so hindi namin ginamit ang mga katwiran ito, hindi kami kumain, hindi kami minom, hindi kami nag-asawa. Kasi kung itataas po natin yung konti yung ating pagbabasa dyan, pwede rin naman silang mag-asawa. Ganun pa man, hindi po natin pwedeng interpret yun na yung mga pare hindi nag-asawa dahil dyan. Hindi po pwedeng gano'n. Yan po ay ang pinag-uusapan po natin kung ano yung mga bagay na pwedeng makahadlang sa kagustuhan po ng Diyos. Kasi nga po, ulitin ko, yung pong tao binigyan niya ng free will, ng karapatang mamili, ano po. So, yun po. Ang isa dyan ay ang pag-intindi po ng isang mangaral sa kanya sarili kapakanan. Maaaring mahadlangan niya ang pangangaral at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya kung ang Diyos man po ay makapangyarihan sa lahat, na pangyayari niya ang lahat ng gusto niyang papangyarihin, kung minsan, may nagiging hadlang din. Conforme po sa isang tao na kumikilala sa Diyos. Halimbawa, sinabi po ng Diyos, masasama ang mga taga-Ninive. Sabi niya kay Propeta Jonas, sabihin mo, parurusahan mo sila, gugunawin ko ang Ninive. Kaya nangyari po nangaral si Propeta Jonas. Ano po ang naging resulta? So, basahin po natin sa Jonas 3:10. Tingnan natin kung ano po ang naging resulta ng sinabi ng Panginoon. Jonas 3:10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisiyan Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi na ginawa. So therefore, kung pwede magpapangyarihan ng Diyos, pag ang tao ay nagbabago din siya ng pasya. Pwede pala siyang magbago. Depende sa ipapasya ng tao. Kaya nakikita natin sa mundo, may dalawa pong nagkakalaman. Ang pasya po ng Diyos at ang pasya ng tao. Nagbabago po ang Diyos, depende sa pakikitungo niya sa tao. Kung ang tao po ay nagbago ng kanyang gawain, nagbabago rin ng Diyos ng kanyang pasya. Kaya ang nangyayari sa mundo, depende po sa ugnayan ng tao at ng Diyos. Kagaya po nung minsan nag-usap po ang Diyos at si Abraham, nung isang tanongin po ni Abraham, ang Diyos tungkol po sa Sodoma at Gomorrah. Basahin po natin sa Genesis 18:32. So dito po, tinitingnan po natin kung ano yung nangyayari sa mundo. Ano po? Kung ang nangyayari po ay pasya ng Diyos o pasya ng tao. Kasi po, merong ugnayan Kumaga, ang final decision po nasa tao. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo.
So ang Diyos, susunod na sa iyo. Mamaya po, makikita po natin. Sabi po rito, sa 18:23 to 32 ng Genesis. Ang mga banal ba ay yung lilipulin kasama ng mga masama? Sabi ni Abraham. Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang damong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa likod ni yaon. Genesis 18:23 to 32. Ulitin ko po, at lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipulin kasama ng mga masama? 24. Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang damong yaon? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob ni yaon. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay yung patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama, malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? 26. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong damong yaon, alang-alang sa kanila. So, ibig sabihin, sinabi na po ng Panginoon, nagugunawan niya yung Sodoma at Gomorrah. Pero sa pag-uusap po nila ni Abraham, kung sakali nga at makasumpong daw ng 50, hindi niya gugunawan. So, pwede magbago yung pasya ng tao, ng Diyos. Depende po sa pasya ng tao. Tuloy po natin sa 18:27. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, may nangasa kong magsalita sa Panginoon. Akong alamok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang sa buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpong ang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. 18:30. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masumpungan doon 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makasumpong ako doon ng 30. So, ibig sabihin, nangungulit na si Abraham ano po? Nangungulit na sa Diyos siguro naawa si Abraham sa mga tao. Kasi malaking bayan po yung Sodoma at Gomorrah. At ayon po sa aming pagkakagili, si Lot yata pamangkin ni Abraham. Parang gano'n po. So, yun. 18:30, at sinabi niya, huwag magalit ng Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling sumpong doon, kung sakaling may masumpungan doon 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. 31. At kanyang sinabi, narito ngayon ako'y nakahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masumpungan doon 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. So napakalaga po pala sa Diyos yung 20 tao. Hindi mo isang buong bayan. 20 lang masumbungan niya. So magbabago na yung kanyang pasya. Ano po? 18:32. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang ako minsan. Kung sakaling may masumbungan doon 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. So nakita po natin hanggang 10. Nung wala na po 10, ano po nangyari? Nilipon. Nilipon po ng Diyos. Wala na po 10 Kahit po, tatito na lang po natin doon doon sa Sodoma at Gomorrah nung nga po panahon nito nung unang sanlibutan, babago po yung natin So, wala 10. So, yun po. So, nakita po natin, ano po ibig sabihin nun? Sinabi niya ng Diyos, pwede niyang gawin. Pwede niyang gawin At pwede niyang hindi gawin. Sabi ko nga po, depende po sa pasya ng tao. Yung ipapasya ng Diyos. Gaya nga po nung ginawin niya sa Sodoma at Gomorrah, umulan ng langit. Umulan ng apoy galing sa langit. Ano po? So
So tandaan po natin, sa lahat ng pangyayari sa mundo, may dalawang may kinalaman. Una yung Diyos ang nagpapangyari, at ang ikalawa yung tao na kinapapangyarihan. Kung minsan yung gusto ng Diyos, hindi nasusunod. Kasi hindi sumusunod yung tao. Pero pag ang tao naman po yung nagbalik loob sa Diyos, tulad halimbawa na gusto niyang parusahan ng Nineveh, hindi naman po niya tinutuloy. So kung maintindihan po natin sa Biblia, ang pangyayari ay depende sa dalawang factors. Una yung Diyos, ikalawa yung tao. Sabi ko nga po sa inyo, ang demonyo po, meron bang kapangyarihan sa magaganap sa kanila naman? So pakinggan po natin sa Job. Ganito po ang ating mababasa sa Job. Kung meron bang kapangyarihan ang diablo na magpapangyari sa anumang bagay, ano po? Job chapter 2, verse 4 hanggang 10 po. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kong balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. So nakikipag-usap si Satanas dito sa Diyos Nagtatalo siya dahil kay Job Ano po? Sa 5, ngunit pagbuhatan mo ngayon ang iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laban at kanyang itatakwilkan ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito siya ay nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, may kapahintulutan po ang Panginoon, ang Diyos, na gawin kay Job. Yung gusto niyang gawin. Gusto niyang parusahan si Job. Pero sabi ng Diyos, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. So, wala pong karapatan si Satanas na patayin si Job. Kasi wala pong kapahintulutan ng Diyos na gawin ni Satanas yung kay Job. So sa 2:7, sa gayon umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. So imagine po natin yun, yung bukol mula sa talampakan hanggang puyo. Hindi, wala pong pagitan. Sa ibang mangyari, talagang katakot-takot na hirap po ang nararanasan mo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod sa langit at siya naupo sa mga abo. Sa 9, na magkagayon sinabi ng kanyang asawa sa kanya, na mamalagi na pa ba sa iyong pagtatapat? Itapuin mo ang Diyos at mamamatay ka. So mismo ang asawa po niya parang nasisiraan ng loob. Ang gusto niya, kalimutan na ni Job ang Panginoon niya. Ano po? Kasi nga, sa hirap na dinadanas ni Job, talagang kung mahina-hina ang pananampalataya mo, bibitaw ka. Ano po? So parang lang po yung nangyayari sa atin ngayon. Talaga pong batusan man po sa atin, dinaranas na pagsubok sa buhay. Nabigat. Maisip mo, andyan pa ba Diyos? Mahal pa ba ako ng Diyos? Diba? Minsan, ako mismo gusto ko pong bumitaw Pero hindi pwedeng bumitaw. Wala kayo bang pupuntahan. So, kumbaga, ikaw ang papasya. At masusunod ang pasya mo. Kaya nga po ang final decision na sa tao, depende po sa pasya ng tao o ipapasya ng Diyos. Ano po? So, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng ahal na babae. Tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. So, yun po. So, paano po nagkasala si Job? Pinahintulit lang po ng Diyos. Hindi po pwedeng gumalaw ang demonyo pag walang pahintulot ng Diyos. Hindi siya pwedeng pangyari ng anuman kung walang pahintulot ng Diyos. Diba? Pakinggan po natin dito sa unang Juan 5:18. 1 John 5:18. 1 John 5:18, nalalaman natin na ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang pinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So yun po, hindi siya magagalaw ng masama. Ang tao kung kumikilala sa Diyos, hindi magagalaw ng diablo yan. Hindi mangyayari ang gusto ng demonyo kung hindi pahintulot ng tao. At kung ayaw mo pong ipahintulot ng Diyos, kung ikaw mabuti tao, ang papahintulot kay Satanas, mangyayari pa rin. Ano po? So sabi po ni Satanas,
Anak, dito ka na sa aking kaharian. Masarap dito. Maraming babae. May sugal, may disco. Masarap dito ka na lang. Nagpatakay ka. So, mangyayari po sa iyo yung gusto ng demonyo. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin si Satanas kung ang tao man po ay napapasama. Kasi siya po ang nagdidesisyonan eh. So, kung panasakot po tayo kay Satanas, kung susuko tayo sa kanya, mangyayari po yung kasamaan na inuulot sa atin ng Satanas. So, sabi ko nga po sa inyo, yung pong gano'n, kumbaga, dinidikta na lang po ng isip natin yun eh. Alam naman po natin yung masama at mabuti. So, ang dapat pong masunod, ang kalooban ng Diyos. Bagamat sinasabi natin na ang final decision na yung kagustuhan ng tao, so dapat isipin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano po? So, 1 Timothy 5:15. Sapagkat ang iba ay nagsibali na sa hulihan ng Satanas. So, ibig sabihin, follower ka ng Satanas. You are following your leader na po. Kaya napapangyari po ng demonyo yung gusto niya sa'yo dahil sumunod ka sa kanya. Pero kung tatanggi ka po sa kanyang kagustuhan, lalabanan mo yun, kaya mangyayari po sa'yo yung kagustuhan ng Diyos, yung kalooban po ng Diyos. Kaya hindi po mangyayari ang gusto ng demonyo, bali bang may permiso ka o may permiso ang Diyos. Kaya po sa mga pangyayari po sa buhay ng tao, dalawa lang po ang nalusunod. Una ang Diyos, kalaway ang kagustuhan po ng tao. So basahin po natin sa Kawikaan 16:9, Proverbs 16:9. Proverbs 16:9. Proverbs 16:9. 16 sa kanya. Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatahan ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. So tayo po ang magpaplano. Yung puso po natin ang kakatahan ng ating lalakaran, ng ating mga hakbang. Ngayon, kung makikita po ng Diyos na matuwid naman yung ating nilalakaran, so igaganyan po tayo. Para lang po yun sa batang bagong naglalakad. So nakita niyo po yung batang bagong naglalakad, hindi po ginagaya ng magulang yan. Pag po yan nag-umpisa ng lumakad, umanda ka na sa mulod. Pero hindi po sinasabi ng magulang na dito ka sa kanan, dito ka sa kaliwa. Ay hindi po, dahil hindi naman po robot sa bata. Ay kung saan po mapatpad ang paanon, isunod mo na lang. Ay wala pong magulang na gustong masaktan ng anak. Ngayon, kung makita mo yung anak mo tatalo na, pipigilin mo. So, ganun din po yung relasyon ng tao sa Diyos. Pag nakita ng Diyos na sabi mo, matuwid yung lakad mo, mangyayari yung kalooban niya sa'yo. So, yun po. Nasusunod yung gusto ng bata. Kaya kaya lang po, ano po yung magulang? Siya po yung guide, siya po yung patnubay, siya po yung gabay, ano po. Kaya sabi nga po, ganoon din naman ang Diyos sa kanyang relasyon sa tao. Kaya tandaan po natin, ang nagpapangyari ng mga nangyayari sa mundo, ang pasin ng Diyos at ang pasin ng tao. Kung minsan ang pasin ng Diyos, at nga po, depende rin sa desisyon ng tao. Pag ang tao po ay pumuti, binabago ng Diyos ang kanyang pasya. Pag ang tao na may hindi nagsisi, tinutuloy ng Diyos yung kanyang parusa. So yan po yung mga pangyayari sa buhay ng tao. Pinapangyayari ng Diyos ayon po sa pagsunod ng tao sa Kanya. Kaya sa mga nangyayari po sa mundo, dalawa po ang may kinalaman. Ang Diyos at ang tao po. Nabinigyan po ng Diyos ng pamimili, ng karapatang mamili. So, meron po ba na sabi nga po ay biblical proof na binigyan tayo ng Diyos ng kapasayang mamili. So, basahin po natin sa Deuteronomy 30:19. Deuteronomy 30:19. Deuteronomy 30:19.
Ito po, 46 pages lang ito. Nakaka-28 na tayo. Malapit na po matapos. Deuteronomy 30:19. Ayan. Babasahin niyo na po. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking nilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Pagpapala at ang sumpa. Aya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So, yun po. Sabi po ng Diyos, iniligay ko sa harap mo ang buhay at pagpapala, kamatayan at sumpa. So, mamimili ka. Kaya nga po masusunod ka. Akala po kasi ng iba, Diyos lagi ang nasusunod. Sa panalangin siguro, nasusunod yung Diyos. Ano po? Kaya ano po ba sabi sa panalangin? So, basahin po natin sa Matthew 6:10. Sa akalat po ng Mateo, 6:10. Sabi po ron, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. So, ibig sabihin, gawin daw ang kalooban paglabas ng simbahan, sa madyong. Maghapo sa madyong, kalooban po ng Diyos yun. Yung ikaw ay maghapo sa madyongan. Kaya sabi mo lang, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi po, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. Siya, hindi kasama sumasamba. Ano po? Di ba po pag-aralan po natin ang panalangin natin? Pag-aralan po natin. Sabi po, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, kayo din sa lupa. Abay, pagkatapos mo nanalangin sumabong, nagsabong. Abay, hindi po kalooban ng Diyos yung sumabong ka. Pagkatapos mo lang manalangin, nagkasabong ka na. Ipatatalo mo yung sweldo mo. Abay, hindi po kalooban ng Diyos yung gawin sumabong. Isipin niyo po, sa panalangin, nasusunod yung kalooban ng Diyos Kasi yun ang laging binabanggit Gawin naman ang kalooban mo, hindi po kalooban ng Diyos yung mga ganun bagay. Ano po? So kanina po kalooban mo sunod doon? Kalooban mo ba ng Diyos? Hindi po, kalooban po ng tao, yun ang sunod doon. Ano po? Kailan po masusunod yung gusto ng Diyos? Pag sumunod ka sa kanyang kalooban. Pero pag pinahira mo yung kalooban mo, mali po. Kaya si Kristo po, ang dalangin niya. Ama, sabi niya po, nawain makalagpas sa akin ng paghihirap na ito. Pero ang kalooban mo ang masunod at hindi sa akin. Yun po ang sabi ni Kristo, ano po? David Midan, sabi po niya. Kaya dalawa po ang nangyayari. Tandaan natin, dalawang beses po ng pangyayari. Ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng tao. Si Satanas po, taga-sulso lang yan. Taga-sulso lang po yan sa tao para gumawa ng masama. Pero wala sa kapangyarihan na mangyayari gusto niya kung hindi ipahintulot ng Diyos at kung hindi sa kayunan ng tao. Hindi mangyayari yung gusto masama ni Satanas. Ano po? Kaya di natin pwede sisihin ng Diyos kung bakit ginawa niya Satanas. Kahit ba tuksuhin ka ng tuksuhin ba't ka magpapatukso? Walang mangyayari kahit tuksuhin ka ng tuksuhin sa Satanas. Ano po? Huwag ka susunod. Sabi ng iba, nakuha ka, yung nilis ko nakakabakan lang nabugtis. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Ano po? Yung po nangyayari na yan, kagustuhan mo yun. Ikaw ang may katawan Sabi nga, wala pong nagtango na mag-isa. Dalawa po nagtatango. Kumbaga, ika nga po symbiotic permission with each other. Gusto mo, gusto niya. Kaya nangyari, ano po? So, iba, ganun payag siya, payag ka. So, ganun din naman ang pangyayari sa mundo. Payag ka sa demonyo, nangyari yung kasamang inuulit niya sa'yo. Payag ka sa Diyos. Sumunod ka sa Kanya, nangyari yung kalooban ng Diyos. So, yun po. So, yun po ang pangyayari sa mundo. Meron pong pangyayari sa mundo na kumisan, kalooban ng tao na susunod kung tatanungin po ang Biblia, alin ba masusunod? Alin ba? So yun po. Basahin po natin ang talata sa Mateo 7:21. Basahin po natin. Mateo 7:21. So sabi po dito sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,
ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. So ang tao po pala, para makarating sa langit, kailangan sundin ang kalooban ng ama na nasa langit. Kaya kung ang tatanungin natin ay Biblia, kung gusto mong makarating sa langit, gusto mong mapabuti, gusto mong maging banal, dapat sundin yung kalooban ng Diyos. Ano po ang gusto ng Diyos? Ano po ang gusto ng Diyos sa walong naligtas nung baha, nung panahon ni Noe? Ang sabi po nung dumadami na po yung tao, ang sabi po ng Diyos, kumalat kayo, kalatan niyo yung lupa. Kasi nakikita ng Diyos, may masamang mangyayari. Kasi po, kung ang tao po ay mag-iipon-iipon sa isang lugar, pangit po. Kaya po pinapakalat ng tao, may nakikita siyang impending disaster. Ang gusto po ng tao, magsama-sama sa isang lugar. Kaming tao, kailangan na huwag tayo mag-iwahiwalay. Kailangan na magtayo tayo ng tore na aabot sa mga langit. Upang kung may maligaw, titingala lang siya. At titingin doon sa tore, makakabalik mo siya. So yun po. So ano nangyari? Nangyari po yung kagustuhan ng tao. Nagtayo sila ng tore na pagkataas-taas. Sabi po nakikita po ng Diyos na makakasama sa tao. So mag-isapon po maging sa ecology, bakit po nasama-sama yung mga tao sa isang lugar. Isipin nyo na lang po, isipin natin kung yung mga tao sama-sama sa isang lugar, dahil kung magkaroon ng pisti doon, dahil kung magkaroon ng epidemya, may patay po lahat ng tao. Mauubos. Kaya po pinapakalat ng tao. Tsaka isa pa, kung halimbawa, nakaitin yung mga tao sa isang lugar, dadami po magupang sa hayop sa walang tao. Dadami po yung mga leon, mga sawa. So, hindi naman susupin ng tao. Baka ang mangyari po nun, gusto po ng Diyos magkaroon ng dominio ng tao sa hayop. Gusto niya mas mataas ang tao sa hayop. Kung mangyayari po mas marami yung hayop sa tao, ang mangyayari po nun, may dominio ng hayop sa tao. Ano po? Hindi po ganon. So kaya ang gusto ng Diyos, kumalat sila, kalatan ng lupa. So ano po nangyari? Nangyayari po yung kagustuhan ng tao na magtayo sila ng tore. At yun po, yung tore na yun, sabi nga po, yun po yung tore na yun, ang pinakamatayog na move po ng kapalaluan ng tao sa Diyos. Yun po yung sinasabi na yun nga po, yung pinakamatayog na moob ng kapalaluan ng tao. At yung kanyang resistance against the will of God. Yun, hindi po masabi kaya ako inisip. Yun po yung pinakamatayog na moob ng kapalaluan ng tao at ang kanyang resistance against the will of God. Amen. So nakita po ng Diyos, mga kasama, ang ginawa niya. Ano ginawa ng Diyos? Pinanabog niya po yung tore ni Babel. Nagpababasa ng di lang apoy. Nag-iba-iba po ang wika. So hindi na magkaintindihan ng mga tao. Kaya sila po ay nag-iwa-iwalay. Hindi na po magkaintindihan Merong Hapon, may Insit, may Amerikano. So iba-iba na po. O yun po, doon po nag-umpisa yung nasyon ng tao kung alin pong isipin Kasi pinanabog nag-iwa-iwalay. Kaya imagine natin, hindi po nangyari yung mga ganun bagay. Hindi nasa isang lugar yung tao. So, ano po ibig sabihin? Nakita ng Diyos na makakasama sa tao. Kaya hindi niya pinayagan yung gusto naman ng mga tao na sila po ay magsama-sama. So, yun po. Isa pa, pag may pollution sa isang lugar, yun, dumi nun. Paano? Baba ako doon, ano po? Anak ka naman pala. So, yun po. Ultimately, yung pinaka talagang ultimo, nasusunod pa rin ang Diyos. Ang Diyos po ang nalusunod. Ang kalooban po ang nangyayari. Kaya dito po sa mundo, ang nangyayari pa rin, yung gusto ng Diyos, ano po?
dapat po sa atin, alam din natin yung ating pananampalataya. Lalo na sa matatanda, kung baga po sa araw, nasa 5:30 na. Marami tayong bagay na nakakapalahan. Pero yung pong preparasyon natin, pagpunta sa langit, nakakalimutan na. Sabi ng iba, sundin mo muna yung gusto mo. Magpakasaya ka muna, magpakasarap ka muna. Gawin mo na lahat yung kalokohan. Pero pag mamamatay ka na, huwag mo lang kalimutan yung salita ko sa Maria. Mag-isip ka na. At ligtas ka na nun. Yun po ang sabi, ano po. Tingin po kaya ninyo, papayag yung Diyos sa ganun. Na kaya tagal-tagal kang hinintay. Tapos kung kailan yung mamamatay ka na, tsaka ka lalapit sa Kanya. Kayo man po, siguro, tayo man po ang lumagay sa kalagayan ng Diyos. Hindi tayo mapayag ng ganun. Ano po? Basahin po natin sa Kawikaan. Chapter 1:24 to 29. Kung 75 taon kayo nito, kung kailan mamamatay ka na, tsaka lalapit sa Diyos. Hindi pwede. Hindi pa bayad ng Diyos doon. So ayun po, basahin natin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunata ang kamay at walang nakinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y maluluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa iyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. So, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. So, yun po. Meron po masasagot sa ating mga panalangin. Ano po? Wala na puro kalokohan po ang ginawa natin. Kumbaga, ayaw mo kumilala sa Diyos iniisip ko, bata ka pa. Marami pang panahon, marami pang oras sa buhay mo. So, nakakalimutan mo. Sabi ba po, nakakalimutan natin yung preparasyon natin pagpunta sa langit. Inubos mo yung panahon mo sa maraming bagay. Hinalimutan mo siya. Ikaw mo ng Diyos, hindi ka nasasagot. Pagtatagal nito, Panginoon, kaya ano po. Kaya kung mangyari man po sa atin yun, mangyari man sa iyo yan, ikaw may kasalanan. So tandaan po natin ang pangyayari. Lagi, ano po, dalawang faktor sa Diyos at sa tao. Ang pangyayari ng mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Pero kung talagang susundin, kung gusto mo pumapunta sa langit, ang sabi po ng Biblia, sino man tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi makapasok sa langit, kundi yung gumaganap ng aking Ama sa langit. Kaya kung mayroon man dapat masunod, yung kalooban po ng Diyos. Wala na po iba. Kalooban lang po ng Diyos. Ayun po. So, basahin po natin yung 1:9:31. John 9:31. So, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dapat kung ang sino mga tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. So, pinakikinggan po ba sila ng Diyos, yung mga makasalanan? So, hindi po. Kahit anong panalangin ang gawin mo, kung hindi ka naman kumikilala sa Diyos, hindi ka pakikinggan. Maglupasay ka man dyan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Hindi ka kumikilala sa Kanya. Depende po sa taong nananalangin ng gano'n. Ano po? Amen. Sabi ng iba, kung ikaw naniniwala pag nanalangin ka ng taimtim sa iyong puso, pakikinggan ka ng Diyos. Kung puno po sa nananalangin, kaya sabi ko ako, pagkataimtim man ng panalangin mo, hindi ka naman sumusunod, hindi ka kumikilala sa Diyos, hindi pakikinggan. Nakasulat po yun Nakasulat po yun
kailangan talaga yung kalooban ng Diyos para pakinggan ka. So, kanino po kalooban ang dapat masunod? Eh, siyempre yun sa Diyos. At kaninong paraan ang dapat masunod sa buhay ng tao? Eh, sa Diyos pa rin. So, para maligtas ka at pakinggan, at makapasok ka sa langit, so, dapat masunod yung kalooban po ng Diyos. Kaya nga tayo, dapat alam po natin ang kalooban ng Diyos eh. Kung sino po sa atin dito nakakaalam ng kalooban ng Diyos, kayo po, alam niyo po ang kalooban ng Diyos. Ano po? Eh, kailangan po bago makapasok sa langit, alam mo yung kalooban ng Diyos. Ayun, madali po malaman ang kalooban ng Diyos. Basta po tayo nagbabasa ng Biblia at nakikinig, eh, malalaman po natin ang kalooban ng Diyos. Ano po? Madali po malaman ang kalooban ng Diyos. Eh, ang tanong, ito po, dito na po tayo nagtatapos sa tanong na ito. Eh, ang tanong, kaya mo sundin at sumunod sa kalooban ng Diyos. So, yun po ang ating tanong sa ating isipan. Tandaan po natin may dalawang nangyayari sa mundo. Ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng tao. So kung ano yung gusto mong mangyari, sabi nga, paano yung batang naglalakad? Nakaalalay siya yung Panginoon. Kumagita ng Panginoon na magribilakad mo, gagawin niya. Pero kung nagpumilit ka, hindi ka may napasarap kaya sa Satanas, o sa demonyo, o sinunod mo yung masamang hangarin mo, mangyayari sa iyo mga bagay na hindi maganda. Kaya wala pong dapat sisihin kundi ikaw. Sabi nga, huwag naman natin sisihin si Satanas, kawawa naman. Wala namang kasalanan yun. Tayo po ang nagpapahyaan sa mga bagay na gusto natin. At ang Diyos, siya po ang gabay. Siya po ang guide. Kaya ganyan po. Ayun po. Maraming salamat.